Naku po mga kababayan, mga kakamping, nag-away na no? Nagbanatan mga kababayan itong si Ronald Llamas at si Attorney Rowena Guanzon mga kababayan. Hala ka dahil nga to sa viral video no na kumakalat na si Attorney Rowena Guanzon daw ay nagwala sa isang mall sa may Rockwell dahil nga ay ito'y umubo lang at itong tao naman na sumita sa kanya ay inaway-away ni Attorney Rowena Guanzon. Kasi sabi nung lalaki ay bawal ka dito, may sakit ka. So ito naman si Attorney Rowena Guanzon ay hindi na nakapagpigil at binanat-banatan itong national no Chinese national mga kababayan. So kung di ako nagkakamali, Chinese ba itong binanatan niya? So basahin natin yung buong ulat dito. Kung paano binanatan ni Attorney Rowena Guanzon itong si Ronald Llamas na isang kakamping. Pero may banat din si Llamas. Pakinggan natin mamaya yung banat niya kay Attorney Rowena Guanzon. So matindi itong banat ni Attorney Rowena Guanzon no? Sabi niya dito, naging kayo nga ni ano, 'di ba? Sino kaya ito mga kababayan? Naging kayo. Ayan. Umani ng atensyon online ang palitan ng pahayag ni Attorney Rowena Guanzon at sa kaibigan ni Senator Ressa Hontiveros na si Ronald Llamas matapos magbitiw ng patutsada si Llamas kaugnay ng kontrobersyang kinasungkutan ni Attorney Guanzon. Sa kanyang pahayag, pabirong sinabi ni Llamas, bumaba na naman self-esteem ko. Wala ako Rolex tsaka Gucci eh. So yun kasi yung sinabi ni Attorney Rowena Guanzon nung sinita siya. Wala kang Rolex, wala kang Gucci. Tapos ano yun ganito dyan, bla bla bla, mga ganun mga kababayan. So sabi pa dito, bilang tugon, sinagot ito ng diretsa ni Attorney Guanzon na may pasaring na sa mga dating bulong-bulungan. Okay lang yan. Pogi ka naman. Naging kayo nga ni ano, 'di ba? Hala ka, sino kaya ito mga kababayan? Itong sinasabi ni Attorney Rowena Guanzon na naging kayo nga, 'di ba? So matatandaan natin na may mga balibalita na itong si Senador Ressa Hontiveros at si Llamas may ano daw, may sabi daw, di umano, may relasyon daw mga kababayan. Baka ito yung binabanggit ni Attorney Rowena Guanzon. So ano masasabi nyo dito mga kababayan sa banata nilang dalawa no? So may isa pa, ito pa mga kababayan, sabi dito, di ba kanina pogi, ngayon naman pangit na. Ayun mga kababayan, sabi niya, dapat lang pangit ka eh, pero marami ka namang baril. Di ba you were arrested for illegal possession? Ayan, basahin natin yung buong ulat dito. Yung buong ulat mga kababayan, basahin natin. Hindi pinalagan ni Attorney Rowena Guanzon ay hindi pinalampas ni Attorney Rowena Guanzon ang patutsada ni Ronald Llamas matapos nitong magbiro ng bumaba naman self-esteem ko. Wala ako Rolex tsaka Gucci. Diretsahan at walang paligoy-ligoy ang naging sagot ni Attorney Guanzon. Dapat lang. Pangit ka eh. Hala ka, grabe, ang tindi mga kababayan no. Pero marami ka namang baril. Di ba you were arrested for illegal possession? Ayan yung sabi ni Attorney Rowena Guanzon. Sabi, ang palitan ng patutsada ay bahagi ng lumalalang bangayan sa gitna ng isyong kinasasangkutan ni Attorney Guanzon matapos mag-viral ang isang insidente sa isang mall sa Makati. Ayan mga kababayan, yung buong banatan nilang dalawa. At ito pakinggan natin yung buong pahayag ni Llamas na dito sa DCMM na binanatan din si Rowena Guanzon. May pasaring din kay Attorney Rowena Guanzon. Ito na mga kababayan. Ronald Llamas is in the house. Isang batikang political analyst at apple of the eye ni former COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Bakit nangyari? Kabardagulan ito ni Guanzon ngayon. Oo. Secretary Llamas, magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning! Magandang umaga, Doris, Alvin. Long time no see. Oo nga eh. Oo.
Pero bago ang lahat, partner. Hindi ako nababanatan tinatawag niyo akong political analyst Oo. Sabi niya wala ka naman daw PhD. Di ba? Okay na yun. Naku, wala tayong ano Tulog dyan. sa Philippine Star. Correct. Political heckler. Political heckler. Oo, sige. Pwede. Pero teka lang, bago ang lahat. Anong sanong mo sa Huwag mo na akong masingil-singil sa pandesal. Oh. Binigyan kita, kaso wala ka dito. Sabi ni Alvin hindi daw siya nakalimutan Magpalit ng mga regalo. Pero yung pandesal, nakalimutan. Dinalhan ka daw niya, kaya lang absent ka ata sa show mo. Absent. Hingin mo kay Michael Fahatin. Kay Michael Fahatin ko binigay. At saka sa mga taga, Kay Guido, kay Ano? Nadali yung flight ko nun Kaya, Yun lang. Hindi siya umabot. Pero teka muna, ano reaction mo at binabardagol ka ni Atty. Guanzon? Ang daming pinag-post, pinagtatatanong ka ng mga personal na bagay. Tuwan-tuwa ako, tawa ako ng tawa no? Amazing. Pero mo, for a lawyer, no? May mga racist remarks, may mga ad hominem, di ba? May mga chismis, tapos merong red tagging, meron pang homophobic na mga statements, no? So, tawa ako ng tawa. Kaya, magandang relaxation si Commissioner Guanzon. No? So, hindi kayo napipikon, Secretary? Hindi, tawa ako ng tawa. Parang siya napipikon Oo. No, dahil nga nag-comment ako, dahil nung narinig ko lang yung sinabi niya na wala kayong karapatan na tirahin siya kung wala kayong Gucci tsaka Rolex. Oops! Sabi ko. So, paano naman kami ni Doris? Kaya pala dito na-trigger si Atty. Rowena Guanzon kasi nag-comment pala si Ronald Llamas na ito nga sa patungkol sa Rolex at Gucci, mga kababayan. Ayan, tuloy natin. Paano naman kaming Gucci tsaka Rolex? Oy, meron ako niyan, kaya lang class A lang. Peke. Doris, baka mali yung spelling. ang spelling ng kang Gucci niya, G-U-T-S-I. Gucci. Gucci. Divisoria naman yung Gucci mo. Hindi, pero seriously speaking, what is your point ba? Bakit mo siya binatikos? Dahil ba sa ginawa niyang akto ng pagsisisigaw at pagmumura for being a former government official? What is your point? Una, mismo yung Department of Health naglabas ng circular na dapat ay hanggat maaari, voluntary, mag-wear tayo ng mask. No? Lalo na kung sabi nga niya, makati kanya lalamunan at umuubo siya. No? Sana wag naman niya masamain kung sasabihan siya na mag-wear ng mask. No? Pero hindi natin alam yung kompletong konteksto dyan. Sana may CCTV yung mall para makita yung mga claims niya. Ikalawa ay... Hindi daw ganun yung sinabi ng mga nakakita ang sinabi daw nung Chinese national is hindi ka pwede dito, may sakit ka. Ganun daw yung sinabi, mga kababayan. Mukhang pinapalis si Atty. Rowena Guanzon. Yun ata yung buong kwento, mga kababayan. Nung nag-unravel siya, nung naging unhinged siya, grabe yung kanyang mga statement. Nagmumura, no? At may mga racist na remarks. Tapos ito pa, yung sinabi niya na parang sobra namang matapobre. Diba? May mga rules ang mga lawyers May code of conduct sila na medyo lumalabas yan o lumalampas. No? Kaya dapat mag-ingat siya ron. Kaya nag-post ako, gumuho yung aking self-esteem dahil wala akong Gucci tsaka Rolex. Ayun, lalo siyang nagalit, lalo siyang nagwala. No? At todo na yung balat niya. Red tagging, chismak, no? Tapos yung isa namang sinabi niya, agree naman ako ron yung pangit ako. At tingin ko pati si Doris nag-agree ron no? Ganyan ba? Ano sabi ni former Comelec Commissioner, okay lang yan. Ano daw? Okay lang yan. Pogi ka naman. Naging kayo ni di ba? May mga ganun pa siya. Para may sinasabi siya, gusto mo sabihin ko?
Hindi, kung naman, naging public naman yung kanyang statement di ba? Oh. Oo. Pero, Sek, yung si Guanzon, parang napaka-quick on the draw na sinampahan niya ng kaso, yung nakaalitan niya ng defamation. Ikaw ba, may balak siyang sampahan ng defamation? Natawa ko rin Siya pa yung nagkaso ng oral defamation at saka unjust vexation. parang yung mga nakapanood nung video na nag-unravel siya. Parang tingin ko na-surpresa yung mga yun Siya pa yung nagkaso. No? Siya pa yung aggressive tungkol dito. Actually, ang Supreme Court on its own, motu proprio, ay pwede siyang pwede siyang investigahan. Sabi nga nung isang lawyer nyo kanina dyan, di ba? Yung kahapon, sabi ng lawyer. Dahil meron pa dyan may code of professional responsibility and accountability para sa mga abogado na dapat hindi scandalous ang iyong language, dapat culturally sensitive, no, etc., etc. Yung kanyang mga statement, lalo na sa kanyang mga interviews, medyo lumalabas na doon sa code na yon. Kaya pwedeng may third party na magsampa sa kanya ng kaso, pwede rin yung Supreme Court on its own. Actually, may mga president na dyan na mga na-disbar, na mga abogado, dahil sa ganyang klaseng scandalous conduct at saka language. Pero sa akin yung mas mahalaga, yung pagiging matapobre, no? Dahil pag ganyan yung conduct mo, yung spirit mo ay mahirap. May mga mahihirap kasi na may karangalan. May mga mayayaman na walang karangalan. No? Parang ganun yung kanyang pinapakita No? Kinikis-kis sa muka yung kanyang kayamanan. Hindi naman matindi ang banat ni Llamas kay Atty. Rowena Guanzon. Ano kayang masasabi ulit dito ni Atty. Rowena Guanzon? Mukhang nagkakabanatan na ng maigi, mga kababayan, no? So, ano kaya ang susunod na mangyayari dito sa dalawa? So, abangan natin, mga kababayan. So, tuloy natin. Dapat ganon. Hindi naman dapat ganon. Dahil bumababa ang self-esteem namin ni Doris. Bumaba, gumuguho. Mababa na nga, guguho pa. Diba? So, yun yung mahalaga. Tapos, pero mukhang ang gusto niya kasi ay maging Miriam Defensor Santiago. Nabanggit niya yun Diba? Gusto niya maging senador. Ito naman kasi si kaibigan nyo, si Christian Esguerra, tawag sa akin senador. So akala ngayon ni commissioner, ako ay may bahalak talaga. Wala naman tayong balak. Pero baka karapat-dapat nga siya maging senador. Sana lang, wag yung mga senador na makakasuhan ni Ombudsman Boying Remulla. Alright. Meron pang isa, Sek, ikaw daw ay isang political heckler lang, hindi ka analyst, at wala ka raw trabaho naman. Ano ba ang ITR mo? Kumusta naman? Totoo naman yun. Totoo naman yun, Doris. No? Na hindi naman talaga ako political analyst dahil hindi naman ako graduate. Drop out naman ako. No? Ikaw ba, Alvin, graduate ka? Ay, oo. Mascom ako. Graduate, drop out ako. Ikalawa, wala naman akong trabaho. Kaya totoo naman yung sinasabi niya na hindi ako political analyst. Wala naman ako naisulat na libro. No? Wala naman ako naisulat na libro. Kaya wala lang ako political heckler, ng Alaska na lang. No? Pero yan yung problema pag ako ay babanatan. Hindi ako sasagot ng seryoso. Alaskahin lang kita. No? Ito naman si Commissioner, lalo na pipikon. Hindi niya ba alam sa mga heckler na katulad ko, ay nag-enjoy kami sa mga ganyang klaseng reaction. Sabi nga ni Napoleon, no? Kilala mo yon, Doris, si Napoleon? Oo. Di ba yun yung biskwit? Sabi ni Napoleon, no, don't interrupt when your enemy is making a mistake. So, natutuwa lang ako, nanonood ako sa kanyang mga ginagawa. No? Okay, sige, may iba ko. We have 3 minutes left. Ano po? Sa palagay, anong basa ninyo kayo mga political analyst, mga political pundits, mga political heckler, ano? Siyempre, ilang buwan na lang, Pebrero na naman. Oo nga. Alam na, pagdating ng Pebrero, mukhang may magfa-file naman ng impeachment laban sa Vice President, ano? Do you think it will succeed this time? Well, mas mahirap ngayon ang impeachment dahil sa desisyon ng Supreme Court. Naglagay siya ng marami requirements.
Na parang yung Nako, mga kababayan, kahit Silyabas no, nagsalita na mahihirapan daw yung impeachment ngayon kay BP Sara. So, yan, alamin natin yung buong sagot. dati kasi simple lang eh. Yung Congress mag-i-impeach, yung Senado siya yung magta-try nung may impeach. Ngayon, parang yung Kongreso ay parang korte na rin. Kailangan nilang pakinggan yung paliwanag ng kanilang kakasuhan o i-impeach, etc. etc. So, hindi ganun kadali ngayon ang impeachment. Ikalawa, malapit na sa eleksyon. Diba? Sa 2028, 2026 na. Kaya marami dyan mag-hesitate. Ikatlo ay wala masyadong parang walang lumalabas na kandidato yung administrasyon. So baka mag-hesitate yung mga kongresista dito sa impeachment. Pero ang mahalaga ngayon yung ombudsman. Dahil yung ombudsman pwedeng gawin yung hindi nagawa ng Senado. Pabuksan yung bank accounts ni Vice President Sara Duterte in relation sa kanyang salin. So yung sinasabi ni Senator Trillanes na yung kanyang mga bank accounts ay posibleng may mga nakuhang pera galing sa mga drug lords, pogo lords, etc. Doon mapapatunayan. Pag binuksan yung kanyang bank accounts, kung sabihan ng ombudsman yung AMLA na orderin yung mga bangko na buksan. So, ibig sabihin, may mga paraan kahit wala yung impeachment. Dahil medyo mahirap Ronald, more than Kumakapit na lang tong mga to no, kay ombudsman. Ibig sabihin, mahihirapan talaga yung Kongreso sa impeachment, mga kababayan. Kaya pala talagang nilagay itong si Boying sa ombudsman, no? Dahil itong mga kakamping, doon ata kakapit, mga kababayan. So, pero palagay ko mahihirapan din no, ang ombudsman. Kasi, mahihirapan sila kasi wala namang tinatago si BP Sara, naglabas na rin ng salin, mga kababayan. At yung sa confidential fund, nagsabi na rin ng COA na walang nilabag na kung anong paggastos itong si BP Sara, mga kababayan. So tuloy natin. the impeachment, mukhang ang mas gagalaw ay yung ombudsman. Yes. Lalo na ngayon, may nagsampa ng kaso sa ombudsman laban sa vice president. Diba? May mga nagsampa. Yung mga dating nag-file ng impeachment, yung kanilang final, sinampa nila ngayon sa ombudsman. Kaya pwedeng gumalaw yon. Hindi siya matatanggal sa posisyon, pero lalabas yung mga ebidensya na hindi lumabas sa Senado. Dahil nga tinigil nila yung impeachment. So, ganun yung possibilities ngayon. Kaya mahalaga yung role ni Ombudsman Boying Remulla. Kaso ang problema kay Boying, halos marami ring galit, mga kababayan. Wala ring maniniwala sa gagawin nila. So, mukhang matutuloy yata, mga kababayan, yung ni BP Sara ngayong 2028, yung pagtakbo talaga, bilang susunod na presidente ng Pilipinas. So, mag-comment kayo, mga kababayan. At totoo rin, yung sinabi ni Attorney Harry Roque, na talagang may plano nga talaga itong administrasyon daw ni PBBM, na mukhang gorgorin daw talaga itong si BP Sara. So, baka ito na nga yung plano, mga kababayan. So, mag-comment kayo, mag-like at mag-share. Di na natin tatapusin, mga kababayan, So, ano masasabi nyo dito sa bangayan ni Attorney Rowena Guanzon at nitong ni Ronald Llamas? At dito rin sa pahayag niya, sa impeachment kay BP Sara na mahihirapan daw, mga kababayan. So, mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe, at sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po ng ating channel. Maraming salamat po.